Ayan, so hallelujah, magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sunday. Kamusta po kayo mga kapatid? Doon po sa mga manonood ng aking po uploaded video ngayong Sunday po na ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Kung may Bible po tayo, makibuklat po tayo sa aklat ng Deuteronomy. No? Deuteronomy chapter 28 verse 1 hanggang 14. Deuteronomy 28 verse 1 hanggang 14. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Announcement po, sa Sabado po, meron po tayong Bible study, leadership Bible study, kala Sister Janet. Sa mga sasama po, kita ho tayo dito ng alas 2. Okay po ba yun? Kita ho tayo ng anong oras? Alas 2. Okay po? Tawag dito, Sunday po, ang gawain po natin alas 2 po, next week. Kingdom man tayo, ang topic po natin ay Kingdom Principles of Righteousness. Ito na po yung gathering natin next week. Kaya mamaya po may meeting tayo para sa food natin. Nabuklat nyo na po, Deuteronomy 28, verse 1 to 14. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Ayun. May tanong po ko sa inyo. Yung anak nyo bang masunurin, kapag humingi sa inyo, binibigyan nyo agad? Bakit? Kasi mo pa Ha? sumusunod. Pag wala. Hindi, kung meron. Magbibigay. Yung masunuring anak, mabait na anak, binibigyan nyo agad? Binibigyan nyo? Ayun po, si Casey ka. Meron. Gusto ko yung binibigyan mo. Yung pasaway na anak, Ay, sila na din. Minsan kapag pinilit ka, pero kapag hindi naman ganun ka porsigidong mamilit, hindi ko talaga binibigyan. sabi dito sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, sasaganang ani ang inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya kayo, sa verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mapagkaing nagmumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Verse 9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo ay gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasagalahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, salit kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Ulad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Verse 14, last verse. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa
huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, tawag dito, pamagatan ko na lang po itong kung. Ano po ang title? Kung. Ano yung English ng kung? If. Sa English po, 2 letra lang yan. I, tsaka if. Tsaka yung, if tuloy. I, tsaka if. F. No? Kasi binasa ko lang din no? If. No? Kung, sa Tagalog. Pag sinabi nyo pong kung, dito po sa verse na binasa po natin, 1 to 14, hindi ko na po sinama yung ibang verses, from 15 to, ilang beses binanggit yung kung dyan. Sa verse 1, sa verse 2, sa verse 9, sa verse 13. 4 na beses binanggit yung kung from verse 1 to 14 na binasa ko. So, 4 na beses siyang binanggit. Kasi pag sinabi niyo pong kung, optional yan. Pag sinabi niyo pong optional, may left and right. Pag sinabi niyo left and right, kapag ginawa mo, kung ginawa mo ito yung sayo. Kung gagawin mo to, ito yung para sayo. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos may pangako sa atin? Amen. Sino naniniwala may pangako ang Panginoon? Amen. Alam niyo ba na yung pangako ng Diyos, matutupad yan kung ang ganda dito sa unang verse pa lang oh. Kung una pa lang kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Yun yung unang-unang verse sa Bible Unang-unang in-establish ng Lord sa Deuteronomy chapter 28 is yung word na kung susundin ninyo at tutuparin ang kanyang mga utos. Sabi nyo nga po utos. Alam niyo po ba ang utos ng Diyos napakahalaga? Bigyan ko po kayo ng example. Pag pumunta kayo ng Maynila, yung mga taong nagtitinda doon, nagbabayad sila ng pwesto nila. Meron silang mayor's permit. Tama ba ako? Ngayon, legal sila hindi. Legal sila. Ngayon, kapag ikaw nagtayo ka ng isang tindahan na walang mayor's permit at yung pwesto na yun hindi mo binabayaran, ang tawag sa'yo illegal vendors. Pag illegal vendors ka, wala kang benepisyo. Palalayasin ka. At may tendency pa na makuha yung mga produkto mo. Pag nagkaroon ng clearing operation. Tama ba ang MMDA? Ang tawag sa'yo, illegal. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ganon din po sa pagsunod sa Lord. Hello? Nakaraan po may kausap akong babae. Tinanong ko siya, bakit ka nagta-tithes? Sagot niya, dahil yung sinabi sa Biblia, tama naman. Pero alam niyo po ba, isang dahilan kung bakit kayo nagta-tithes? At bakit kailangan nyo mag-tithes at mag-offering? Alam niyo bakit? Very good! Ang dahil lang protection. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magsusunod sa utos ko, ito tayo, kung susunod ka sa utos ko, na ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi, ang inyong mga ikapo, ang inyong mga handog, kung ibig sabihin, under ka legally, under ka ng provision ng Lord. Pag sinunod mo yon, eto yung blessing na pinangako sa'yo ng Lord, tutuparin niya. Pero kapag lumabas ka doon, hindi ka nagta-tithes, hindi ka nag-offering, you are outside the provision of God. You are outside the law of God. Nakalabas ka doon, you are doing your thing illegally. Kaya kapag ikaw ay illegal, hindi ka sumasamba, hindi ka nagbibigay ng iyong mga ikapo, ng tithes and offering mo kay Lord, hindi ka naghahandog kay Lord, hindi mo siya binibigyan ng oras, you are illegal. At kapag illegal ka, wala ka doon sa protection ng Panginoon, the devil will attack you. Naiintindihan niyo? Hello? Sabihin nyo nga, kapag illegal ako, wala ako sa protection ni Lord. I am illegal. At kapag illegal ka, siguradong
Kapag illegal ka, anong mangyayari sa'yo? Tatakihin ka. Atakihin ka. Kasi illegal ka eh. Kaya makinig kayo sa akin mabuti. Huwag kayong magpapahanap ng butas sa dyablo. Huwag niyong hayaang hanapan kayo ng butas ng unrighteousness. Ang ganda ng topic ko next week. Ang ganda ng topic ko next week. Hello. Napakinggan na ba ninyo yung teaching na na kayo ay naging banal because of your faith in God? Naging righteous kayo dahil kay Lord? Totoo naman yun, di ba? Pero alam mo nangyari, yun na lang yung itinuro. Tumanggap ka kay Lord, matuwid ka na sa harapan niya. Pero walang matuwid na pamumuhay ang ginagawa. Kaya ang ganda ng teaching ko ngayong next week sa ating gathering. Kingdom Principles of Righteousness. Malalaman ninyo na marami pala ang nanampalataya kay Lord, nagkaroon ng righteous standing before God. Bigyan ko pa kayo ng example, no? Ang tawag ng positional righteousness. Yung positional righteousness, hindi mo yung trinabaho. Wala kang ginawa doon. Ang ginawa mo, nanampalataya ka lang kay Lord. Dahil sa pananampalataya mo, counted, imputed. Ang sabihin, ikaw ay pinaging banal niya. Ginawa ka niyang matuwid dahil sa pananampalataya. Alam ba na mayroong inimbitahan sa Matthew chapter 22? Sa kasalan? Nung natutunan siya sa kasalan, ang tawag doon, position. Nakaposition na siya doon sa sa kingdom eh. Pero pinalayas pa rin siya, nilaglag sa impyerno. Kasi bakit? Walang damit na puti. Walang damit na pangkasal. Walang damit na lino. Kasi bakit? Ang linong damit ay tumutukoy saan? Purity. Sa purity, sa acts mo, sa ginagawa mo. So, kinakailangan, hindi lang dapat may pananampalataya ka, dapat ina-actionan mo yung pananampalataya mo. Tama hindi? Kaya nga yung verse na yun na, I never knew you, you who practice lawlessness. Hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng ng lapastangan. Yung word na lawlessness doon, sa Greek word, ang ibig sabihin doon, you who practice unrighteousness. Amen. Amen. Now, mayroong sinabi si Lord, kung susundin natin siya, ang utos ng Panginoon, makinig po kayo ang divine law. Sabi kasi nila, wala na tayo sa ilalim ng batas, pastor. Saan tayo? Sa biyaya na tayo. Alam niyo ba yun? May mga ganun teaching. Sa grace. Ano bang batas ang binabanggit niyo na wala na tayo sa batas? Yung 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag mong pag-imbutan yung pag-aari ng iba, igalang mo ang iyong ama't ina. Yun ay 10 utos. So, ibig sabihin, hindi na tayo under ng 10 utos na yun? Nung lumapit yung taong mayaman, sinabi niya, mabuting guro, anong pwede kong gawin para ma-inherit ko ang kaharian ng langit, ang buhay na walang hanggan? Ano sabi niya? Sundin mo ang batas ni Moises, ang 10 utos. Ginawa ko na yun simula ng pagkabata. Yun yung sinabi ng Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, divine law yun. Ang utos ng Panginoon na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-imbot, yan ay eternal law of God. Amen. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin natin yan. Ang hindi na natin tinutupad, yung tinatawag na ceremonial law. Yung ceremonial law, ito yung mga handog na ginagawa nila doon sa tabernacle. Kaya nga po, nung namatay po ang Panginoon, nawasak na po yung yung tabing. Kasi isang dugo na lang ang kinakailangan. Dugo ng Panginoon. Now, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Sabi niyo nga po, dakila. Kapag kayo ay maging masunurin, itataas kayo ni Lord. Ipo-promote kayo ni Lord. Grabe, grabe. Hello? Amen. When you do what is right, you follow the commands of the Lord, you obey God, sinusunod mo si Lord, sinusunod mo ang kanyang mga utos, ang sabi doon, gagawin niya kayong pinakadakila. Pag sinabi niyo po pinakadakila, ipo-promote ka ni Lord. Sino sa inyo dito gusto i-promote ni Lord? Amen. Amen. Ha? Amen. Yung negosyo sinusimulan mo, i-promote ka ng Lord, ginawan dakila na Lord yung negosyo mo. Dati sa pamilya nyo, ikaw lagi yung dinadown, pero ipopromote ka ni Lord, itataas ka ng Lord. Ang pangalan mo, bibigyan ng Lord ng magandang pangalan. Amen. Hello.
Amen po ba? So, verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Grabe po. Alam niyo po, napakaraming blessing ang Lord na inihanda sa atin. Pero anong problema? Hindi tayo masunurin. Alam niyo ba, isa sa cause of delay ng blessing ng Lord sa atin, yung hindi pagsunod. Amen. Ha? Amen po ba? Amen. Pwede mo bang sabihin masunurin ka sa Diyos pero hindi ka masunurin sa pastor mo? Hindi, men. Kailangan pag sumunod ka sa Diyos. Kaya nga dito sa simbahan kapag ako ay binabanatan na, kapag ako ay tawag dito, ano tawag doon, yung hayop na may sungay tapos sinusuwag na ako, maghiwa-hiwalay na tayo. Kung sinusuwag na ako, kung sinusuwag niyo ako dahil ako ay merong unrighteous deeds, pag ako ay binabato ninyo dahil meron akong ginawang mali, okay lang yun. Correction yun eh. Pero kung alam kong ginagawa ko ang tama, sumusunod ako sa batas ng Diyos, at yung teaching ko, sinusuwag ng mga tao, maghiwa-hiwalay na tayo. Kasi bakit? Hindi ka na ginagamit ni Lord. Nagpapagamit ka na kay Satanas. Tama hindi? Amen. Amen po ba? So mga kapatid, gusto natin ng blessing. Taas kamay, gusto ng blessing. Amen. Sino gusto nyo paunlarin kayo ng Panginoon? Amen. Maging masunurin kayo. Kanina nga lang yung mga kabataan, late eh. Sabi ko nga 3:30 na ako dumating ng panti na madaling araw. Pagod pa ako ha. Pagod ako. Galing ako ng trabaho nung Saturday. Meron ako negosyo. Umuwi ako dito kasi ayoko umuwi ng linggo. Kasi hirap umuwi ng linggo, pagod ka. So kahit makatulog man lang ako ng ilang oras. Dumating po ako dito ng panti ng 3:30. Sabi ko nga kay na Benji, wala pa ito. Ang sabi ko, usapan namin, before 9, dito na tayo. Dumating ako dito bago mag alas 9, dito na ako. Tama, Sister Je? Late pa rin yung mga young people. Saka nakakita yung pastor pa na una doon sa mga kabataan. Tapos gusto ninyong pagpalain kayo ng Lord, pero yung oras ayaw nyong sundin. Hello? Amen. Hello? Amen. Sige nga, Sister Je. Ikaw ba? Kunyari, anak kita. May sinabi ako sa'yo na alas 4, dalhin mo itong paninda na ito kay Aling Nena. Tapos 4:30 na. Nilalangaw na yung paninda ko. Sa tingin mo, tapos manghingi ka sa akin ng pangmerienda mo, bibigyan kita? Hindi ako na bonus. Manghingi ka sa akin ng bonus, paano kita bibigyan? Hindi ka nagiging masunurin. Tama ba ako? Bago kayo manghingi kay Lord, siguraduhin natin na masunurin tayo sa Kanya. Alam niyo ba iba yung begging sa demanding? Kapag kayo nagbe-beg, nagmamakaawa kayo Lord na bigay yung pagpapala, nagmamakaawa tayo kasi pasaway tayo eh. Biyaya na lang hinihingi natin kay Lord lagi. Pero pag ikaw ay masunurin kay Lord, you can demand. Pwede ka mag-demand. Sunod naman ako sa'yo. Lord, sabi mo sabi mo, pag naging masunod ako, ibibigay mo to sa akin. Ikaw ang nagsabi niyan. So, you can demand. Hello? Amen. Alam niyo po ako, sa buhay ko, isinabuhay ko ang Biblia. Sinusunod ko ang utos ng Panginoon sa akin. Ginagawa ko yung pinagagawa ng Lord sa akin. Hindi ako pupunta ng kanan, hindi ako pupunta ng kaliwa. Nakapokus ako doon sa direction ng Lord sa akin. Kung ano sinabi sa akin ng Lord, I will do it. At nasa stage na ako ng buhay ko, na lahat ng hahadlang sa pagkatawag ko, lahat ng hahadlang sa pinagagawa ng Diyos sa akin, kaya kong iwan. Nasa point na ako ng buhay ko na I am no longer carried by my emotions. I am no longer carried by my own emotions. I already denied myself. Nasa sitwasyon na ako ng buhay ko na mas mahalaga sa akin ang utos ng Lord kaysa sarili kong damdamin. Hello? Amen. Alam kaya nakaletya-letya buhay natin? Kasi mas mahalaga yung damdamin natin kaysa doon sa utos ng Panginoon sa atin. Eto na, parang
Parang yumuyuko na yung mga kapatid natin sa Lord. Ha? Hello? Amen po ba? So, sino dapat nasisihin sa mga delay na mga panalangin natin, na katugunan sa panalangin natin? Bakit? Dahil hindi tayo sumusunod. Tapos, ang kakanta natin, sa biyaya mo lamang. Okay lang naman yung kanta na yun, walang masama, no? Ako ay nabubuhay. Ha? Puro biyaya ka na lang. Wala ka na talaga. Hindi ka sumusunod. Kasi bakit? Ano biyaya na? Yun lang. May sabihin ako sa inyo. Makinig. Ano sabi sa Bible? Man shall not live by bread alone, but by the word of God. So, ibig sabihin, kasama ang salita ng Diyos, kaya tayo nabubuhay. Amen. Hindi lang biyaya. Hello? Amen. Totoo hindi? Amen. Ito may sabihin ako sa inyo. Sabi niyo po biyaya. Pag sinabi niyo pong biyaya, minsan ginagawa lisensya sa pagkakasala eh. Hello? Alam niyo ba yon? Minsan yung biyaya, ginagawang lisensya sa pagkakasala. Ito, tandaan nyo. Hindi kasi biyaya naman, pastor. Kaya, ang mga taong lagi nabubuhay sa biyaya, walang disiplina. Hello? Totoo hindi? Kasi sabi sa Bible eh, Jesus Christ came full of grace and truth. Pag sinabi mong truth, yun yung katotohanan. Yun yung batas ng Diyos. Kapag ikaw sumusunod sa batas ng Diyos, natututo kang dumisiplina. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kaya ang church walang disiplina ngayon kasi lahat puro biyaya. Ay, naiintindihan naman ng Lord. Kung late ako, naiintindihan naman ng Lord. Di ako nakapagsimba. Naiintindihan naman ng Lord. Naiintindihan naman ng Lord. Naiintindihan naman ng Lord. Lagi naiintindihan ng Lord. Hindi ka na sumusunod sa Kanya, kaya wala tayong disiplina. Kaya sa loob ng church, walang disiplina kasi lagi nasa biyaya. Kaya dapat balansin ninyo. Balansin natin yung doktrina natin. Ang biyaya, yan ay band-aid. Sabi niyo nga po, band-aid. Band-aid yan, nagagamot para bumalik ka sa kagalingan mo at magpatuloy tayo doon sa batas ng Diyos. Amen. Binigay ng Diyos ang biyaya, hindi para tayo mamuhay lang sa biyaya. Binigay ng Diyos ang biyaya para i-repair tayo. Ayusin yung mga bulok natin na pagkakamali. Yung mga baluktot na buhay natin. Yun yung biyaya. Ang biyaya, yung panghirot ng Panginoon para makorek tayo, maituwid natin yung buhay natin. We need to follow the law of God. We need to follow whatever the command of the Lord. Amen po ba? Amen. Hello. Amen. Sabi dito, verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit sa syudad mo, kapag ikaw naroon, nagiging pagpapala ka sa syudad. Ano yung bukid? Ito yung mga business na gagawin ninyo. Maaring yung bukid tumutukoy sa pamilya natin. Is that your field? Sabi dito, verse 4, basa nga, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani ng inyong lupain at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbakan. Ano yung imbakan? Kamalig. Kamalig. Ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Ito po yung ibig sabihin ng kabuhayan. Mga kahayupan. Mga hayop, mga kawan, imbakan, ang field, ang mga lupain, taniman ninyo pagpapalain. Bigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po ay negosyante, sabi sa Kawikaan chapter 11 verse 1, basahin ko lang po, no? Kawikaan 11 verse 1. Sabi dito, kasuklam-suklam. Ano ibig sabihin ng kasuklam-suklam? Nakakadiri. Kinamumuhian. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangan tama. Kapag kayo negosyante, tapos ikaw ay niloloko mo yung timbangan, dinadaya mo yung timbangan, ay hindi ka pagpapalain ng Lord. Kasi hindi ka masunurin. Hello? Amen. Ha? Hello? Amen po ba? Amen. Ha? Amen. Yung mga hindi nag-helmet, bigyan ko na example. Bakit ang batas, sinabi ng batas mag-helmet? Para sa safety.
Ha? Para sa safety ng driver. Anong klaseng safety? Yung ulo ko kasi yung pinaka-sensitive. Anong purpose ng helmet? Yun. Parang shield. niya. Okay, ganito yun, no? Sabi ng batas, mag-helmet kayo. Kasi ang helmet ay para sa protection ng driver. Tama hindi? Amen. Pero tingnan nyo to, yung mga ayaw sumunod sa batas, nag-helmet lang para hindi mahuli. Ang purpose ng helmet nila is not for their protection. Ang purpose, not for their protection sa ulo nila. Ang purpose ng helmet nila, kaya kita mo pati yung helmet na ginagamit, alam mo kung ano? Yung sa ano, yung pang construction worker na helmet. Meron kami yan. Tapos minsan ang gamit lang na helmet yung pang bike lang. Kasi bakit? They are not after following the law. Ang purpose ng helmet para maprotection na yung ulo mo. Maaksidente ka, hindi ka mamamatay. Hindi, ang mga tao kaya lang nag-helmet, anong tawag doon? Iwas ulo. Ha? Palamuti. Iwas ulo. Tama hindi? Tignan nyo to Tignan nyo to. Sabi ko sa kasama ko, sabi ko sa ano, ay, pag-helmet ka. Ay, hindi lang po, pastor, okay lang, kahit wala akong helmet. Tignan nyo pag wala kayong helmet. Wala kayong helmet, wala kayong lisensya, walang registration yung motor ninyo. Tignan nyo, ano problema Pupunta ka ng Santa Maria. Paano kapag doon sa may manggahan, may pulis doon? Na. Ano gagawin mo? Hihintayin mo mawala yung checkpoint. Tama hindi? Di ba? Kasi bakit para hindi ka mahuli? Kasi bakit? Ayaw sumunod sa batas. Kaya ang daming delay. Ang daming delay, ang daming aberya, at may cause pa ng aksidente. Kasi bakit? Walang registration. Ang dahilan, bakit walang registration motor mo? Alam ko naman yung pasikot-sikot, kung saan yung police, kung saan ako lulusot. Shortcut. Eh kung may lisensya ka, may helmet ka, dire-diretso lang yung andar mo. Ano nangyari sa'yo? Pasikot, nakasagi ka pa tuloy. One way tuloy, dinaanan mo, nakasagi ka pa. Yan ang dahilan. Makinig kayo. Ang dahilan kung bakit may batas ang Diyos for your protection. Amen. Amen. Anong batas ng Diyos sa ano? Sa pag-aasawa. Huwag kayong Ano, Magpasako. Hindi. Wag. pamatok. Makikipamatok. Huwag kayong makikipamatok sa hindi nyo kamananampalataya. Ang sabi ng Lord, huwag kayong mag-aasawa ng hindi Kristiyano. Nag-asawa ka porket pogi. Ito pa matindi. Alam mo kung basihan niya kung bakit siya nag-asawa. Una, mahal niya. Pangalawa, mabait. Pangatlo, may itsura. Pangapat, may trabaho. Panglima, pabor yung pamilya niya. Kaya siya nag-asawa. Pero hindi Kristiyano. Eh yung standard ng pamilya niya, yung standard niya, hindi standard ng Diyos. Kaya ano nangyari? Nung nag-asawa na, wag kang magsisimba. Iglesia ni Cristo pinasok na reliyon. Kasi iyak-iyak ka kay Pastor. Persecuted ako ng asawa ko. Ay sister, ginusto mo yan. Kasi bakit? Mas matimbang sa'yo yung sarili mong standard at standard ng family mo kaysa doon sa standard ng Diyos. E ang standard ng Panginoon, huwag kayong mag-asawa na hindi mananampalataya. Pwede ba sa isang baso uminom ang Diyos sa Satanas? Ginawa pa magbalay ang Panginoon? Ha? Ha? No, ikakasal ka na lang. Welcome yung mga demonyo. Kasi bakit? Invited din. Kasi sabi ni Satanas, pumunta kayo doon. Kasi bakit? Anak ko yung ikakasal na lalaki. Anak ng Diyos yung babae. Magkabalay kami ng Panginoon. Pupunta kayo. Kaya nagulat ka, bakit? Lahat ng covenant ninyo, palpak yung kasal ninyo, peke yung pari na ano ninyo, na hire ninyo, hindi na-register yung kasal ninyo. Hello, binagyo pa, binaha pa, pumutok pa yung bulkan. Kasi bakit? Invited si Satanas. Hello, makinig kayo, makinig. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas sa buhay ninyo. Isarado nyo lahat ng bintana at pintuan kay Satanas. At kapag ginawa ninyo yun, ginagawa ninyo yung tama, maniwala kayo sa akin. Sasamahan kayo.
Alam niyo po ba, sa Proverbs chapter 12, verse 28, ang daan ng matuwid, walang kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Ay, daan ng buhay. Ang tindi nun. Kapag matuwid ka, alam mo yung word na righteousness? Ang ibig sabihin ng righteousness sa Hebrew word, tsaka sa Greek word, ang ibig sabihin nun, observing the law of God. Following the law of God. Sundin natin yung utos ng Panginoon. Pag sinabi mong righteous ka, hello? Pag sinabing righteous ka, sumusunod ka sa utos ng Panginoon. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. Baka ikaw yung tipong tao, pag nagpautang ka, di nakabayad sa'yo. Eh, kung maki-skandalo ka sa Facebook, matindi. Oh? 500 lang utang sa'yo, eh, kung maki-skandalo ka, eh, may follower ka, 1,000. May utang ka pa na 500. Kasi bakit? Lamang ka pa ng 1,000 na ano, na nakabasa ng post mong hindi maganda. Alam niyo po, nakakahiya po, no? Mayroon ko nakikita sa Facebook mga Kristiyano. Sa araw ng linggo, nakatayo pa sa pulpito, nagsishare ng Word of God, umaawit, kumakanta, pero pagka nakanti mo, magpo-post sa Facebook, babanatan ka na, mumurahin ka pa sa Facebook, na parang hindi mga Kristiyano. Hello? Kaya nga ako, pag nahuli ako, kunyari mahuli ako, kunyari lang, no? Napunta ako doon sa bangketa, eh, bawal pala doon yung motor. Titikitan ako, bakit ako maglalagay sa pulis, o sa MMD, o sino man yan. May makilala akong pastor. Gagamitin pang pastor sila. Wala silang helmet, nakakaya. Alam sabi ko sa kaibigan ko? Walang helmet. Nahuli. Ano sabi niya? Sir, paano mo na ako? Pastor naman ako eh. Ay, pastor ho ba kayo? Sige po. Pastor, next time ho, mag-helmet ho kayo, ha? Nakakaya, di ba? Pastor pa nun. Ginamit ko pagiging pastor. Hello? Amen po ba? Amen. Kung ayaw ninyo ng delay sa buhay natin, do what is right. Amen. Gawin natin kung ano yung tama. Amen po ba? Amen. Ha? Gusto mo mag-asawa? Ng matinong asawa, pero yung asawa mo, nakilala mo sa inuman? Pero bang matinong asawa na sa inuman? Naghahanap ka ng matinong nobyo, nobya? Nakilala mo yung nobyo at nobya mo sa barkada? Hindi nag-aaral? Hello? Amen po ba? Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ito gusto ko maranasan, sister, mga kapatid, brother. Ito gusto ko maranasan, yung verse 6, Deuteronomy 28, verse 6. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ano man yung gawin mo, ano man yung simulan mo, nandoon yung favor ng Lord. Amen. Ang sarap nito. Evaluate natin buhay natin. Lord, bakit hindi ako yung mayaman? Lord, bakit hindi umunlad ang buhay ko? Bakit magulo buhay ko? Nag-pray ka ngayon, Panginoon, bakit po magulo buhay ko? Sumagot sa'yo si Lord, anak, may tanong ako sa'yo, ano po, Panginoon? Ginugulo mo kasi yung buhay mo, ayaw mo sumunod eh. Totoo ba hindi? Opo, Lord. Wala sa akin ng problema. Nasa iyo. Ginugulo mo yung problema, ano mo yung oras mo eh. Ginugulo mo yung sarili mo, ayaw mo sumunod kayo. Hello. Mga kapatid, kapag kayo masunurin sa Panginoon, kapag kayo sinusunod ninyo yung utos ng Lord, imposibleng hindi niya kayo pagpalain. Alam niyo po, ako po, wala akong inaasahang tao. I walk independently. Ha? Kaya naniniwala ako, alam niyo po ba sa Diyos ang papuri? Alam niyo po ba na ito pong business na sinisimulan ko po? Nakikita ng mga kasama ko na ang bilis ng paglago ko. Alam niyo kung bakit?
papunta po ako ng Antipolo nung Monday. Alam niyo po yung ano, sa EDSA, yung sa mga, doon sa LRT, sa MRT ng EDSA, di ba makikita niyo doon yung may mga MX3, may mga verses, ha? Nasa billboard, mga billboard. Alam niyo po ba na ano, na nasa kotse po ako, papunta kami ng Antipolo. Merong verse doon sa Bible. Nakalagay, alam mo sabi sa Bible? May nakalagay verse. Sabi doon, sasamahan ng Panginoon ang taong matuwid. Sasamahan ng Panginoon ang taong matuwid. Alam niyo po ba yung nabasa ko po yun? Yung araw din na yun, na close deal ko yung isang seaman. Ito pa matindi. Ang susunod na i-close deal ko, kapitana ng barko. Malaki yun. Sa business. Oh. Alam niyo ba kahapon na close deal ko? Accountant. Oh. Na-close din ko kahapon, 9 na tao. At leader nila, accountant, tsaka seaman. Alam nyo bakit? Kumpiyansa ako na lahat ng gagawin ko magtatagumpay kasi wala akong nilalabag na utos ng Diyos. Hindi ako ma-NBI. Hindi ako ma-ICC. Alam niyo ICC? International Criminal Court, hindi ako, no? Sabi nga na kay Bato sabi nga na Yung pinakamataas na oo. Kung ikaw ay walang kasalanan, bakit ka tumatakbo? Kung yung mga aligasyon sa iyo, harapin mo. Kasi kung wala kang ginagawang mali, harapin mo. Mapapatunayan mo naman yun. Hello? Alam niyo ba, may sabihin ako sa inyo? Alam niyo ba na kapag kayo po ay nagnakaw, alam niyo ba yung piling yung tao nagnakaw? Kahit hindi siya huhulihin ng pulis, pag nakakita siya, nakasalubong siya ng pulis, piling niya huhulihin siya. Kasi alam mo may guilt sa buhay mo na meron kang ginagawang mali. Tapos, eto, makinig ka. Alam niyo, pag gumawa ka ng mali, gumawa ka ng kasalanan, kunyari lang, gumawa ka ng kasalanan, tapos nagsimba ka, alam mo sa puso mo, meron kang ginawang mali. Tama? Pero, tinatakpan nyo ng isipan mo na may biyaya naman ng Diyos. Pero sa point mo, may mali. So, kinakailangan ituwid mo yung mali para maramdaman mo yung biyaya ng Panginoon na 100% okay sa'yo. Amen. So, sino dito gusto yung pagpalain kayo sa lahat ng gagawin ninyo? Amen. Basahin ninyo ang salita ng Diyos. Sundin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord sa atin, magmahal tayo ng tao, mahalin natin. Magpatawad. Hello? Verse 7. Ito matindi. Ang mga kaaway, sino yung kaaway natin? Hindi kapitbahay, no? Hindi asawa. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa iyo ay matatalo ninyo. Ito matindi. Paano matatalo natin yung kaaway natin? Paano? Kunyari lang kunyari. Makinig. Kunyari. Si Lord ba, Diyos ng justice? Amen. Tama ba ako? Ganito po yan. Sige nga, gumawa ka ng kalokohan. Kunyari, ano bang kalokohan? Kunyari, nagtrabaho ka. Tapos, ang ginagawa mo, kahit late ka na, ang pasok mo alas 10. Dumating ka 10:30. Pero nilalagay mo dun sa ano mo. Oo, dun sa ano mo. Ang tawag dito? Time card mo. 9:45. Alas 10 ang pasok mo. Pero dumating ka 10:30. Ha? Sa tingin mo, sasangayunan ka ng Panginoon. Ha? Kaya yung sinasahod mo na nangyari, bawas-bawas din Kasi bakit? Binabawasan mo yung oras Yung oras na dapat na 8 hours doon sa company, binabawasan mo. Pero nilalagay mo doon, declared mo, nagpas-lagpas sa oras. Amen po ba?
Alam niyo po, dito ko natutunan yung tinatawag na warfare. Bago nyo reviewin si Satanas, siguraduhin ninyong wala kayong produkto niya. Alam niyo yung ibig sabihin produkto? Ha? Lumayas ka, Satanas! Sabi sa'yo ng demonyo, "Hoy! Nanonood ka ng ball!" Ay, Patay tayo niyan. Napahiya ka pa. Tama? Naalala ko yung nagpalayas ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Ginawin siyang demonyo na sasaliban. Ay, kasamahan kita. aray ko. Meron pa akong kwento ng pastor. I rebuke you, Satan, in Jesus' mighty name. Sinasaniban. Alam mo sabi ng sinasaniban? Hoy, adik! Sabi mo sa demonyo, lumayas ka, espiritu ng kahirapan. Sabi ng demonyo sa iyo, mag-tights ka muna bago ko lumayas. Mag-offering ka muna bago ko lumayas. Ha? Di! Lumayas ka, Satanas! Sabi po sa ng demonyo, nakarang linggo lang. Hindi ka nga nag-tights. Ang tights mo, 20 pesos. Pero ginastusan mo yung anak ng birthday mo sa sa alak, 2,000. Mas malaki pa yung gastos mo sa alak kaysa sa tights mo, 20 pesos. Kung gusto natin kampihan tayo ni Lord, kampihan natin yung batas ng Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Doon tayo sa tamang posisyon. Posisyon na natin yung galaw ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung utos ng Lord. Kapag ikaw masunurin ka kay Lord, gawin mo na yung sinabi niya yung palabas dati ng sa sine. Isusumbong kita sa tatay ko. Kanong palabas yun? Kay Fernando po, tsaka kay Judian Santos. Isumbong mo na kay Lord. Bakit? May karapatan kang magsumbong kasi tama ginawa mo eh. Hello? Amen. Alam niyo po ba si Hezekiah? Nung sinabi ni Isaiah na sabi ni Yahweh, puntahan mo si Hezekiah at sabihin mo sa kanya, mamamatay na siya. Ha? Umiyak si Hezekiah. Ano sabi niya? Yahweh, sumunod ako sa mga tuntunin mo, sa iyong mga utos. Alam mo, hindi pa nakakaalis si Isaiah, nakakalabas ng templo. Sabi na balikan mo si Hezekiah. Pahabain ko pa ng 15 years yung buhay niya. Alam niyo po ba na kapag kayo umiyak kay Lord at kayo ay matuwid, ginagawa ninyo yung tama, matuwid kayo sa harapan ng Panginoon. Pag tumulo ang luha ninyo, diringgin ng Lord yung prayer ninyo kasi matuwid kayo sa harapan niya. At alam mo, sabi sa Biblia, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa mga taong matuwid at ang kanilang mga daing ay agad niyan dinig-dinig. Kaya kung gusto natin manalangin, yung panalangin natin tugunin ng Lord, may sikreto. May sikreto. Ito ang ganda Alam mo ba, Deuteronomy chapter Chapter 1, verse 6. Ano sabi sa Deuteronomy verse 1:6? Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Alam niyo ba may sikreto ito? Sige nga, basa nga, Luke chapter 1, verse 6. Luke 1:6. Luke chapter 1, verse 6. Basa. Kapwa sila nalulugod sa paningin ng Diyos. Kalugod-lugod. Kalugod-lugod sa paningin Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Merong mag-asawa, si Zacarias at si Elizabeth. Ito yung magulang ni John. Alam mo, sabi sa mag-asawa na to, parehas silang sumusunod at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya pala sila napili ng Diyos. Makinig kayo. Kaya sila napili
na yung anak nila bilang pagpapala, ang pinakamagdakilang propeta, na maghahanda ng daraanan ng Panginoon, napili itong mag-asawa kasi matuwid sila, sumusunod sila sa lahat ng tuntunin ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng batas ng Diyos, sinusunod ng mag-asawa to, at lumakad sila, sabi sa Bible, they walk blamelessly, lumakad silang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya kung gusto natin, sa lahat ng pupuntahan natin, samahan tayo, ipagtanggol tayo ng Panginoon. Maging kalugod-lugod tayo sa magitan ng pagsunod natin sa kanyang mga utos. Alam niyo na kung bakit tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kaya kayo, pag may narinig kayo, ayoko magsimba dyan, ang daming bawal. Ay, ano yun? Tawag dito, walang plano sumunod sa Lord yun. Hindi ko pinagbawal yun. Dahil bawal sa church, hindi. Pinagbawal yun kasi bawal sa utos ng Diyos. Amen. Amen po ba? And I discovered, makinig kayo, and I discovered the most effective spiritual warfare is when you do it with a righteous heart, with an upright heart. Kapag nag-rebuke ako kay Satanas ng financial, I rebuke every delay of finances in my life. The devil will follow me because I'm giving my tithes. Kapag ikaw nang inom ka ng soft drinks, kain ka ng junk foods, pag pinag-pray mo yung katawan mo na gumaling, ang sasabihin sa'yo ng katawan mo, bago ako gumaling, pakainin mo na ako ng tama. Paano natin mapapasunod yung kaaway natin? Paano natin mapagtatagumpay yung kaaway natin? Yung kaaway natin, may pang-blackmail sa'yo. Totoo hindi? Ha? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Panginoon, huwag niyo po kalimutan. Lumapit yung demonyo sa'yo, nasa church ka, oh. Panginoon, yung kalimutan, mapadalangin ko. Lumapit yung demonyo, sabi ng demonyo, kinalimutan mo nga yung utang mo doon kay sister, di mo binabayaran, tapos sabi mo, huwag kang kalimutan ni Lord. Hello? Hello? Amen po ba? Amen. Sino dito gusto ninyo kapag kayo nag-rebuke susunod ang demonyo? Amen. Do what is right. Sundin natin. Kung susundin natin. Grabe ang pangako ng Lord. Alam niyo, pinakatabi sa word dito, pagpapalay, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito, 100%. Lahat ng blessing na gusto mo hanggang sa apuhan mo, hanggang sa apo mo sa ingrown, lahat matatanggap yung blessing na yun. Palaging masunurin ka. Hello? Amen. Sino dito gusto nyo kayong kauna-unahan maging milyonaryo sa pamilya ninyo? Amen. Ha? Hello? Amen. At yung mga taong galit sa'yo, kaya mo nang pautangin? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit anong klaseng pandadaw nila sa'yo, kahit anong klaseng paninira nila sa'yo, hindi ka nila kayang papagsikin kasi righteous ka. Alam niyo, lagi yung sinasabi ito. If you are righteous, you are dangerous. Kasi bakit? The devil holds nothing against you. Wala siyang makita, ang diablo walang makitang mali kang ginagawa. Ano yung ano niya sa'yo, paparatan niya sa'yo? Amen. Amen. Alam niyo po, bakit ko nababanggit itong righteous na ito? Kasi ang pagsunod sa Panginoon, yun yung ang resulta nun na righteousness. Kaya ako nagtataka lagi, saan nakaupo si Jesus Christ? Right. Sa right side. Saan pinahulog ni Jesus yung lambat? Sa kanan. Oh, kaya dapat kayo mga kaliwa. Kapag kulay pula ka sa eleksyon, pula ka lang. Hindi yung pula lang, green ka din. Tumanggap ka sa Alam nyo, may sabihin ako sa inyo. Baguhin na natin mentality natin. Kaya kayo bumoboto. Kasi pinigyan kayo ng bansang Pilipinas ng karapatan para ihalal yung tamang tao sa posisyon. Pero kayo, ngayon, ang tao, kaya excited bumoto. Kasi sa green, 2-5. Sa pula, 1-5. Ilan kayo sa pamilya ninyo? 6. 3-5 plus 1-5. Ilan?
3,000. Ano? 2,500 tapos 1,500. 3,500. Ano? 4,000. Eh, 6 kayo, times 4. 24,000. Oh. Kaya ka pala bumoboto. Kasi bakit? Hindi ka excited magluklok ng tamang tao sa posisyon. Kaya ka pala bumoboto kasi excited ka saan? Hello. Amen. Amen po ba? Kung susundin ninyo, sabi dito, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sino po dito gusto ninyo na matindi respeto sa inyo ng tao? Amen. Do what is right. Amen? Huwag mong isama yung sarili mo sa chismisan. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararaminin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit, kita nyo, upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Sino dito gusto maranasan ito? Amen. Amen. Na hindi na kayo mangungutang kundi kayo na magpapautang. Amen. Hindi na magpapautang dito. Sa bahay. Alam niyo po, Pag sinigil. alam niyo po, ito ang gusto ko maranasan na problema eh. Yung ganito. Oh. Hello? Bench, may problema ako. Ano po, pastor? Dami ko ng sasakyan dito eh. Pwede ba bigay ko na ito L300 sa'yo? Re-reply si Benji. Pastor, may problema din ako. Ano? Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Sobrang dami ko na pong sasakyan dito. Wala na rin po akong parking lot. Bigay na lang po natin sa iba yan. This is it. Yan ang magandang problema. Yun po talaga. Tapos isa pa problema. Sabi ni Ate Johnny Jerry Lee, Pastor, may problema tayo. Bakit? May 1 million dito. Kulang na ho yung church natin sa 1,000 na tao. Kailangan na po natin magdagdag. Ibagin na ho natin yung kabila ho para po pumasya na po yung 2,000. Amen. 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 Lord. Ay, ano magandang blessing? Ay, magandang Amen, problema. Amen. Kung magkakaroon lang tayo ng problema, yung good problem na. Hello? Amen. Amen po ba? Sino dito gusto ninyo hindi na kayo mangutang? Amen. Bayaran ninyo yung utang nyo kay Lord. Mahaba-haba yun. Kung bibilangin, wala nung nalito. Unang utang nyo kay Lord, oras. Tama hindi? Ha? Ang daming utang kay Lord na utang. Utang na oras. Pangalawang utang. Lahat na natatanggap natin na 10% at offering hindi natin binibigay sa akin. Eh, pastor, biyaya naman eh. Okay, di mabuhay ka lang sa biyaya. Batas ka. Susunod ka lang Amen. ang biyaya. Diba? Amen po ba? So now, last verse. Ito. Gagawin kayo ng Diyos ni Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Alam mo ibig sabihin ng hindi tagasunod? Ikaw na yung leader. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihi sa kanan o sa kaliwa. Focus lang kayo. Kung ano sinabi ng Lord, dun tayo. Amen. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ano yung Diyos-Diyosan natin? Pera. Pera. Last verse, bigyan ko po kayo ng last verse. Dito po sa Isaiah, chapter 1, verse 19. Alam niyo po, napakaganda po yung sinabi po dito. Basahin ko lang po, no? Isaiah, chapter 1, verse 19. Sabi dito, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ano ibig sabihin nun?
aani kayo, ha-harvest tayo ng napakarami kung tayo po ay magiging masunurin. Alam niyo po, gusto ko po yung English niyan. If, ito na naman tayo sa word na if. Basahin ko lang po, no, dito sa English, King James Version. No, sabi po dito, wait lang po, basahin ko po. Isaiah chapter 1 verse 19. Sabi dito, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Dalawa po yan. Willing ka dapat, tsaka obedient ka. Meron kasi mga taong sumusunod, pero hindi naman willing. Ito hindi. Dapat pag sumunod kayo kay Lord, willing kayo. Talagang buong puso ninyong sinusunod. Hindi yung, anak, maghugas ka ng plato. Sumusunod ka, pero reklamo ka. Kailangan dalawa. Willing and obedient. Pag sinabi mong willing, condition ng puso. Amen. Alam niyo po, lastly, bago ko po tapusin to, pagagaanin ng Diyos ang buhay ninyo. Pagagaanin ng Lord ang lahat ng transaction ninyo. Pagagaanin ng Panginoon ang financial ninyo at yung psychological wallet ninyo, palalakihin ng Panginoon kapag kayo ay gumawa ng tama. If you follow the law of God. Amen. Ano ang batas ng Diyos sa financial? Sige nga, ano batas ng Diyos sa financial? Tithes. Manage your financial, invest your financial, give the 10%, the tithes, the offering before the Lord. Bigay mo yan sa Panginoon. At ang sabi sa financial, ang ginawa mo sa kanan, wag mo na sabihin sa kaliwa. Pag binless mo yung tao, wag mo na pagsigawan. Ito, ako nagbigay ng damit na yan. Ganda ng damit yan. Kung hindi ko binigyan ng damit yan, mukha yung mahirap hanggang ngayon. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ano ang batas ng Diyos sa katawan? Your body is the temple of the Holy Spirit. Ingatan. Ingatan natin. Amen po ba? Pray ka na pray, bigyan ka na Lord ng magandang kalusugan. Habang nagpe-pray ka, umiinom ka naman ng coke. Tapos nagpupuyat. Nagpupuyat ka pa. No? Kamukha mo na si Kung Fu Panda, kulay itim na yung mata mo. No? Kaya pala sabi ko, bakit parang dami Kung Fu Panda dito? Laging puyat. Amen. Ano ang batas ng Diyos sa neighborhood? Love your neighbor as you love yourself. No? Hindi yung nagwawalis ka ng labas ng bahay ninyo, lahat ng basura naman, nilalagay mo doon sa kapitbahay ninyo, kaaway mo. No? Sabi sa Bible, love your neighbor as you love yourself. Ayaw mo ng basura sa bahay ninyo. Bakit yung basura mo nilalagay mo sa kapitbahay ninyo? Nagwalis ka nga. Dapat ka. Kasura. Ha? Nagwalis ka nga. Lahat naman ang minalisa mo, doon sa kabilang bahay naman napunta. Hello? Love your neighbor as you love yourself. Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen? Amen. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you so much, Lord. Father, turuan mo kaming maging masunurin. Amen. Turuan mo kami, Lord, na sundan namin yung utos mo sa amin. Sapagkat sabi mo, Lord, pagpapalain mo kami sa lahat ng bagay kung kami ay magiging masunurin sa iyo. Salamat po, Ama. We give you all the glory and honor and power to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you po sa lahat po ng mga pinagpala sa mensahe po na ito. Patuloy lang po kayong makinig sa mensahe ng Panginoon. Shalom and God bless.